Hello, magandang umaga po sa ating lahat sa makapanood ng aking video na ito, Gayas TV. Kung magustuhan niyo ang video ko, mag-like and subscribe po. Maraming salamat. Pag-uusapan natin ngayon, magbigay ako ng opinion patungkol dito sa isang 21-year-old na football player na si Keith Absalon na namatay kahapon doon sa Masbate. Doon sa Bicol, basta ganun, doon siguro yun. Hindi ko alam yung lugar yun, Bicol, Masbate. Malapit lang siguro yun. So, hindi ko naman kilala ang batang ito. Kaedad lang ito halos ng anak kong panganay. So, napa-Google ako. So, ito ang lumabas sa Google. Philippine football lost one of its best players as former UAAP Junior's most valuable player, Keith Absalon, died on Sunday, June 6. Ito yung nakalagay dito. Tapos, according to the Philippine National Police, Bicol, the 21-year-old Absalon passed away following a roadside explosion in his hometown Masbate while biking with his family. Doon pala ito sa Masbate nangyari. Hindi pala sa Bicol. PNP Police Bicol pala ang nag-investiga dito. Siguro magkalapit lang to. Hindi ko alam ang lugar na ito. So ito ngayon, ang ating opinion dito. Ito na. Nung Sabado, mayroon ding, may vlog ako niyan kahapon, mayroong isang yellow bus line na sinunog ng mga rebelde din doon sa North Cotabato dahil sa extortion. Dahil hindi nagbigay ng pera sa mga rebelde, either yung company or yung bus mismo na yung maniho ng bus at saka yung conductor siguro, baka hinarangan sila sa daan kasi alam naman natin na marami ring rebelde doon banda, hindi lang MILF, BIFF, basta marami yung klase ng mga kalaman ng gobyerno na doon din banda nakatira sa Cotabato, North Cotabato, South Cotabato, so, ganyan, kahit sa Davao Miron, Davao Oriental, Davao del Sur, o kung saan pa, nagkalat ang mga alagad ng demonyo. So, ito na. Nung namatay ang batang ito na football player, ay wala kang makita ngayon sa social media gaya ng number 1 ang Rappler. Matatandaan natin last week na binaril ng isang pulis na bangag sa alak ang isang lola na binaril niya sa liig dahil nga sa galit niya sa pamilya nito na nakaalitan nito. So, kaagad-agad may hashtag ang Rappler, hashtag pulis ang terorista. Pinaluapan yun kaagad ng Inquirer at ng ABS-CBN. So ngayon, itong ABS-CBN na tawag dyan, sa nangyari ngayon, walang balita na hindi naman nag-hashtag ang ABS-CBN ng terorista, pero ang mga balita nila is patungkol din sa yun nga, sa mga pulis na AJK, kung ano-ano paninira sa gobyerno at sa mga kapulisan in the first place ang kanilang ginagawa. So ngayon, namatay itong 21 anyos na football player na si Keith Absalon. Walang sinabi ang ABS-CBN na ang dahilan ng pagkamatay ng batang player na ito ay kagagawan ng rebelde dahil naglagay sila ng landmine sa gilid ng kalsada para iyon sa mga pulis siguro or sundalo na dadaan doon or kahit individual gaya ng batang ito na nakaapak doon at sumabog yung explosive at yun ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Una, nung Sabado, nung sinunog ang bus ng mga rebelde sa Cotabato, mayroon ding mga namatay, 3-4 ata iyon. Maraming sugatan. Sino ba ang magdurusa noon? May makukuha kaya silang hustisya, pamilya ng mga namatay ng dahil sa ginawa ng NPA? Wala. Yung gastos sa pagburol sa mga namatay na iyon, gastos sa pagpagamot sa mga nasugatan, pamilya ang magdurusa doon.
pandemya ngayon, walang income, walang matinong trabaho, marami ang walang trabaho, walang pera, mangungutang na naman para lang pamburol, pampaospital sa mga tao, sa mga kanilang tao, sa pamilya nila na nasugatan, nasawi ng dahil doon sa ginawang pagsunog ng mga demonyong rebelde na ito sa isang bus na hindi nagbigay sa kanila ng pera. Ganon kaanimal itong mga kademonyo, itong mga rebelde. Sana yung sinasabi ng mga above grounds, gaya nila ni Ricol Minares, nila ni Sarate, ni kung sino pa diyang mga Poncio Pilatong mga animal, na sinasabi lang para sila sa mahihirap. Ang kanilang laging lumalabas sa kanilang mga bunganga, ikakampi sila ng mahirap. O paano yan ngayon? Mga inosente itong namatay. O kakampi ba nila ang mga taong bayan? Hindi, sa ginawa nila. Kakampi ba nila yung isang babae na ma-recruit nila sa mga universidad, dalhin na doon sa kabundukan at ripin ng mga gahasain doon ng mga commander? Pagsasawaan hanggang sa magsawa chapwera, kung mabuntis, paalisin doon at sabihin na may sakit sa pag-iisip, etc. Para sa mahirap ba yun? Saan yung Gabriela? Wala, tahimik, isa pa ito. Kung mga hindot, ito si Ilago, yung ginawa nito, palibhasa hindi sa pamilya niya nangyari. Hindi sa pamilya ng mga membro na ito ang nangyari na ganito. Kung sa kanila kayang pamilya mangyari ang mamatay na ito, masabugan, masaya sila sa ganon. Gaya ni Noel Nuesca noong December 2020, na nabaril din niya yung kapitbahay niya ng dahil sa right of way. Alitan nila yon. Ang pamilya ng nasawi may makukuhang hostisya. Kahit man matagal, at least meron silang makukuhang hostisya, makukulong si Nuesca, at yung kanyang benefit sa ilang taon niyang pinagtrabahuan, hindi iyon makukuha ng pamilya niya. So magdurusa din ang pamilya ni Noel Nuesca dahil walang makuhang benefits na ikabubuhay nila kung makulong ang kanilang padre di pamilya na nakapatay ng kanyang kapitbahay. So mangangamuti din ang pamilya, saan din kukuha ng ikabubuhay. Ganon din itong pulis na isa na sisinampan sa Quezon City. Sa loob ng ilang taon niyang serbisyo bilang pulis, wala din makuha ang pamilya na at magdurusa din ang pamilya noon sa gutom or hirap dahil sa ginawa din ng kanilang padre di pamilya, at ang padre di pamilya ay makukulong din, at ang pamilya ng kanyang napaslang ay magkakaroon din ng hustisya dahil kung hindi man ura-urada, dahil siyempre ang korte ang magdesisyon noon kung ilang taon madesisyonan na makulong itong mga pulis na pumatay ng kanilang mga kapitbahay dahil sa alitan nga nila. Tapos ang sisti doon, may hustisya, kahit mga ilang taon pa mahatulan itong mga pulis, may hustisya makukuha ang pamilya ng namatay. Itong rebelde ngayon, si Keith Absalon, makakuha ba ng hustisya ang pamilya nito doon sa rebelde? Wala siyang makuha dahil hindi man alam kung sino ang naglibing doon ng landmine na yon. Pero check tayo na rebelde. Siyempre, sino ba naman ang siraulong sa tingin niyo yung mga polis maglibing doon ng landmine? Hindi. Rebelde ang may kagagawan nun. So saan mo hagilapin ngayon yung dipotang rebelde na iyon na naglibing ng landmine na kinasawi nitong football player? So ngayon na naman ang magdurusa na naman ngayon sa pagkasawi ng isang batang magaling sa larangan ng sports at may magandang buhay sa hinaharap. Binawian nila kinitilan nila ng karapatan ng mga rebelde, itong isang football player na mabuhay ng matagal at magkaroon ng sariling pamilya.
Para saan? Para saan ang kanilang ginawang paglibing doon ng ng landmine na iyon? Hindi lang yun para sa police military na kumari ambush. Para din yun sa individuals. O tingnan mo, nagbabike pala siya. Kasama ang kanyang pamilya, naapakan niya yun, di sumabog, di itigok siya. So hindi lang yung landmine na yun na tinanim ng mga rebelde, hindi lang yun para sa mga uniform officials ng Pilipinas. Hindi lang yun, para yun sa lahat ng tao. So ngayon, walang hashtag. Walang hashtag ang diputang Rappler na rebelde, ang terorista. Wala ding hashtag, wala ding sinabi ngayon ng ABS-CBN na rebelde. Ang sinabi lang ng ABS-CBN sa kanilang balita, football player Kate Absalon passed away. Hindi na sinasabi doon ng ABS-CBN na namatay si Kate Absalon dahil naapakan na yung landmine na inilibing ng mga rebelde. Hindi nila yun sinabi dahil nga ang ABS-CBN ay isa din iyon, membro, kasapi din iyon ng mga rebelde. Dahil itong matandang Lopez, kung matatandaan pa ng mga tao, so matanda yung Eugenio Lopez na namatay na siguro yun, suma-impyerno na siguro ang kanyang kaluluwa ngayon at nagsayaw-sayaw sila ni Satanas doon. Ay kasabwat ni Ninoy Aquino na isa ring pinuno ng CPP-NPA. O kasabwat niya doon yung isa na doon si Juma Sison na isang manyakis na nagpakasarap sa buhay ngayon doon sa Netherlands, at ang mga pirang na extort ng kanyang mga tauhan sa Pilipinas, 60% ang nasa kanya, 40% ang nasa natitira doon sa mga sangay ng kanyang mga organisasyon doon sa Pilipinas, pinaghahati-hatian. Ang sisti, itong mga rebelde sa kabundukan na nangunguha, nanununog o nagtatanim ng mga landmine, ang kanilang mga ulam-ulam doon, sabi pa ng yung mga nagbalik loob, sardinas. Samantalang si Juma Sison, champagne na mamahalin kaliwat kanan yung mga babae na humahawak sa suso sa mga kung saan na hinahawakan, masaya. At yung mga kasabwat pa niya doon na nasa Netherlands ngayon, umupo. Itong mga membro sa above ground ng mga CPP-NPA, isa na dito yung Makatai Black na ito, Makabayan Black. Yung mga anak, saan nag-aral? Si Zarate, saan nag-aral ang anak niya? Sa Poland. Maganda ang eskwelahan, maganda ang kotse, sports car, malaki ang bahay. Pinakita na iyon. I-google nyo kung anong buhay ang wirong ang anak ni Zarate doon. Yung anak ni Terry Casino, Lasal. Yung mga na-recruit na mga tanga na sa bundok, namamatay, libre, ulam, sardinas. Samantala kung hindi sila nagpadala sa mga matatamis na dila ng mga NPA na ito, maganda sana ang buhay na dahil pinag-aral sila ng magulang nila. Tapos mamundok lang pala ang kanilang gusto. So ganon. Tapos ngayon, kapag military ang military or kapulisan ang makagawa ng problema, ang bilis ng Twitter, ang bilis ng mga bayarang media, itong mga TV station, magbalita na ganito, pinatay ng isang mamamatay tao, ang mga kapulisan. Pag ganito, NPA ang may gawa, tahimik ngayon ang mundo ng Twitter, itong tawag dito, itong mga mainstream media, mga TV station na ito, wala, tahimik dahil kanilang kasabwat nila ang may gawa. Itong si Maria Ressa, isa pa itong animal na ito na mukhang bayag. Pangit na nga ako, may mas pangit pa pala sa akin. Mukhang bayag na kinumot ng Ginoo, ng Panginoon ng itsura. Mas pangit pa sa akin. Akala ko ako na nga ang pinakapangit may mas pangit pa pala sa akin. Yun, si Maria Ressa. Yun, isa pa yun. Alam na natin si Maria Ressa matagal doon sa ABS-CBN nagtatrabaho. Kasabwat din iyon. At sinabi na yun, napanood ko yung sa interview ni Tatay Digong noon sa Malacanang doon sa isang journalist ng ng sa Russian Today. Malinaw doon ang sinabi ni Tatay Digong na si Maria Ressa, yung grappler, funded ng CIA. So yung CIA sa Amerika yon. Tapos may nakukuha pa rin siya doon, may sahod pa siya sa social media, may mga nakukuha, yung mga viewers na doon ng mga tanga, na mga naniniwala doon. Tapos
mayroon pa yan siya simple nakukuha dyan sa mga extortion. Kasabot yan sila. Iisang ano lang yan sila iisang support sila ng Makabayan Black, itong Inquirer, itong ABS-CBN. Iisa lang yan sila. So may nakukuha din yan sila doon sa mga benefits nila doon sa mga nasa lower ground, gaya ng mga nasa bukid na nangunguha ng mga pera, nanghihingi ng pera sa mga negosyante. Ganon sila ka-animal. So sana naman mga kabataan ay makinig kayo, kung pag-aralin kayo ng mga magulang niyo, mag-aral kayo at hindi kayo magpadala sa mga matatamis na dila ng mga grupo na yan na ganito, sumama ka. Marami ang nadadala dyan dahil nakukuha nila dahil sa mga yung matatamis na dila na pananalita. Kahit ako noon, 14 years old ako, kamuntikan na ako At puntahan ninyo yung Facebook page ni Randy Felix Malayaw. Mayroon ako doon nakita kasi sinerge ko nga doon yon kasi membro din yun ng NPA, diba? Nakita ko doon si Isko Moreno. Kasama niya yung mag-asawang nahuli dati na pinakawalan ng dahil doon nga sa usapang pangkapayapaan ng rebelde at saka ng gobyerno. Tapos kasama niya yon doon sa Italy na nag-meeting sila doon at ni Randy Felix Malayaw si Isko Moreno. Isa yung napatunay din na si Isko Moreno ay membro ng CPP-NPA. Kaya huwag kayo magtiwala dyan. Isa din yung hunghang hayop na walang hiya din na walang utang na loob na isang tao, na isang mayor na akala mo kung malaki ang kanyang nagawa sa Maynila mula nung umupo pagka konsihal hanggang sa ilang taon niya doon. So hindi siya ngayon ang pero hindi siya ang topic natin, pero naisingit ko lang dahil nga membro siya ng CPP-NPA. Kaya wag na tayong patanga-tanga. Sana lang mayroon ding mabumbahan ang mga kasundaluhan kasi kamilitarihan natin. May mapatay din silang mga NPA na marami. Kapalit nitong buhay ni Absalon na ito na namatay ng walang kalaban-laban. Hanggang dito lang po. Maraming salamat.